our peace is sometimes being disturbed. Minsan, di ba? Madalas nasasabi natin, we are always at peace pag natutulog tayo. But sometimes, our peace are being disturbed. Talagang nabubulabog ka. Paano? When there is an unpleasant sound kang narinig. Halimbawa po, no? Alam, ito yung kapatid ko nandito, meron kaming tune-in, siga-siga po yun. Pero kahit po siga siya, meron po siyang kinatatakutan. Alam niyo po kung ano, yung multo, yung white lady raw po doon sa lugar namin. Takot na takot po siya rin. Kaya kapag ka siya uuwi ng madaling araw na talagang wala ng tao sa looban namin, alam niyo po gagawin nun, sisigaw ng napakalakas na sigaw, sunog! Sisigaw ng malakas ng sigaw na sunog. Ngayon, nabubulabog yung mga tao, lalabas kayo, may sunog daw, may sunog. Lalabas lahat yan, sa ano? Ngayon, pag marami ng tao sa labas, dadaan na siya, ngingiti-ngiti pa yun. Kaya nung malaman nila, sabi, ay si Syok lang pala ang sumigaw. Wala naman pala talaga sunog. Ganon. In our time, pagkat po tayo natutulog, minsan distracted din po tayo, di ba? Yung mga unpleasant sound, lalo na, no? Yung mga wang, 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 gigisingin po tayo niyan. Pero mas malakas doon, yung ambulansya, pero mas malakas pang wang-wang doon, yung sa bumbero, napakalakas po talaga doon. Imposibleng hindi ka magising. Imposibleng hindi ma-disturb yung iyong silence during the time. Meron pa. Kung gising ka naman, pag may narinig kayo, lumalangit-git yung tundog ng bulak, hindi pa nakakapangilo. Yung mga nakakapangilong ipit na ipit. Sometimes our silence being disturbed, but that unpleasant sound. And sometimes naman, pag nalaman mo may sakit ka pala, disturb ka na nun eh. Kaya yung iba, ayaw magpa-check up. Bakit? Ayaw makita niya, ayaw nila malaman yung sakit nila. Minsan nung ako ay na-hospital dahil sa aksidente sa motor, nakita ko po ang isang ahali doon na tinapat ng doktor, sabi, tatapatin na po kita. Ale, sabi niya, Mrs., may cancer ka na po, may taning na po. Kita ko po yung lungkot, yung luha, yung iyak ng babae. Sometimes, our peace are being disturbed by sickness. Pag nalaman mo may sakit, okay, hindi ka. Halimbawa, yung mahal mo sa buhay, nalaman mo, may sakit. Nadi-disturb po yung peace mo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ay, mga herbal, kung ano pa. Lalapitan mo kung ano. Yung iba, lumalapit pa sa mga albularyo. Kakalungkot isipin. Dahil gusto nila, yung silence kasi nila, na-disturb. At the same time, our silence are being disturbed by losing of our loved ones. Yung kasama mo pa lang, kanina lang ang saya-saya niya pa. Umakyat pa nga siya sa puno, tapos may wala na pala siya. Bigla-bigla, mahal na mahal mo sa buhay, bigla-bigla kinuha, namatay. So, paano ka magkakaroon ng at peace during that time? So, it was disturbed by sometimes losing our loved ones. Meron pa. Our silence are being disturbed by something like nawala nga ng trabaho, binibigay mo yung buong lakas mo, buong sigla, talagang very loyal ka sa trabaho, tapos bigla-bigla sinabi na tanggal ka sa trabaho, wala ka ng trabaho. Disturb ang silence mo nun. Meron pa. Yung every time na nag-a-apply ka sa trabaho, walang kumukuha sa'yo, pero alam mo naman, qualified ka. Nadi-disturb ka. Bakit? And lastly, sometimes our silence are being disturbed by fear and troubles. Katulad po ng nangyari dito sa mga apostol. Alam niyo po, ito yung sitwasyon na ang Panginoong Hesus ay napako na sa krus at ibinaba na, inilibing na, nilagay na sa grave. At the same time, pero hindi po nagtumigil ang mga apostol at mga disciples na magkaroon ng assembly. Nagkikita-kita pa rin po sila, pero masyadong sobrang pag-iingat ang ginagawa nila dahil alam nila, para silang shoot to kill. Parang yung ipis pag lumabas, tatapakan na lang kagad. O parang yung lamok pag nakita, inahabol pa ng palakpak. Ganon.
Ganun ang buhay ng mga apostol. Kaya yung mga apostol, tsaka yung mga disipulo, yung mga alagad, nagtatagpo-tagpo pa rin, pero very strict ang kanila pong pagsasama-sama. Napakaingat. Kaya during that time, ang mga apostol, mga disciple, nagtatagpo-tagpo pa rin, pero nakakandado, selyado ang kanilang pintuan. Walang makakapasok bigla-bigla dahil nakakandado ang pinto. At dahil sa dala-dala nilang kabagabagan sa kanilang isipan at sa kanilang damdamin, ganun din ang pagkatakot na baka sila ay mahuli ng mga Hudyo at the same time ng mga Romano, ay papatayin din sila. Kasi alam nila, yung mga alagad ni Jesus ay pinapakain sa leon, sinusunog ng buhay, nagiging entertainment ang kamatayan. Ganun ang ginagawa nila. Kaya takot na takot ang mga ang mga apostol at ang mga disciple during the time. Pero sa kaginsa-ginsa, sa kanilang pagtitipon-tipon, dumating ang Panginoong Hesus. At pagdating ng Panginoong Hesus, alam niyo po ang pagbati. Hindi hi, hello. Ang bati, peace be with you. Sabihin nga natin sa ating katabi, peace be with you. Di ba? Alam kasi ng Panginoong Hesus, during that time, wala silang kapayapaan. Talagang punong-puno ng takot at pangamba ang laman ng kanilang mga puso. Kaya, salita sa terminology natin, kinalma sila ng Panginoon. Ibig sabihin, binigyan sila ng kapayapaan ng Panginoon. Sabi niya, ito ang aking pinagpakuhan, yung butas sa aking palad. Ito yung aking kasi nagulat yung mga apostol Saan dumaan ito? Nakakandado yung pinto Biglang din lumitaw. Di ba? So, di ka ba magugulat sa mga ganung pangyayari? Pero dahil sa marami kayo, di kayo pag-aharian ng takot at nakita nyo, bigla, nagpatotoo ka agad ang Panginoon. Ito ang aking butas sa aking palad. Ito yung aking yung sinibat sa akin. Pinakita. Tuwan-tuwa ngayon ang mga alagad, ang mga apostol. Bakit? Nabuhayan sila ng pag-asa. Buhay ang kanilang grabay, ang Panginoong Hesus. Kaya, sa tuwa nila, kaya lang kulang sila ng isa Si Thomas of Didymus, kung tawagin, si Thomas na, yung hindi naniwala. Sabi, 11 10 na mga apostol na nagpatotoo, nakita namin ang Panginoong Hesus. At ang mga disciples pa nagpatotoo, nakita namin ang Panginoong Hesus, buhay siya. Di ako naniniwala. Sabi ni Doubting Thomas, si Doubting Thomas. Hanggat hindi ko nakikita na ipapasok ang aking daliri sa pinagbutasan ng kanyang pinagpakuan ng kanyang palad at ang aking kamay sa inulo sa tagiliran, hindi ako naniniwalang nabuhay ang Panginoon. Then, alam niyo po ang ginawa ng Panginoon? After a week sa kanilang assembly ulit, dumating ang Panginoong Hesus and He said again, peace be with you. Ngayon, alam niyo po ginawa agad ng Panginoon? Unang hinarap si Doubting Thomas. Sabi niya, halika Thomas, ang dulo ng daliri mo, ipasok mo sa aking palad. At yung kamay mo, ipasok mo sa aking tagiliran. Alam niyo po, sabi ni Doubting Thomas, Panginoon ko at Diyos ko, patawarin mo ako. Ngayon, naniniwala ka na ba dahil nakita mo? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Mapalad po tayo, hindi natin physical na nakita ang Panginoong Hesus. Subalit nananampalataya tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi po rito, isa pang bagay pa, yung pagkabagabag. Minsan, naglalayag ang mga apostol kasama ang Panginoong Hesus. Sa isang bangka sila ay sumakay. Sa mapayapang paglalakbay nila, ang Panginoong Hesus ay nakakatulog. At hindi basta tulog, deep sleep, talagang tulog na tulog ang Panginoon. Sa paglalayag nila ng maluwalhati, may biglang dumating na squall. Ang squall isang maliit na bagyo, isang malakas na hangin, na kung saan tong hangin na to ay nakapagbibigay ng malalaking halo na sukat ikasira ng kanilang bangka. Subalit kahit gaano kalakas ang bagyo o yung hangin na
lilikha ng malakas na alon, ng mataas na alon, bagabag at takot na takot ang mga apostol during that time. Pero ang Diyos, at sarap pa rin ng tulog. Parang pinaghehele pa rin. Minsan, naka-experience na ba kayo kahit naggang sa sobrang sarap ng tulog nyo, wala na kayong pakialam sa ano man ang nangyayari, niyuyug-yug ka man, ay tulog na tulog ka pa rin. Hindi ang malakas na bagyo, hindi ang matataas na alon ang nagpagising sa Panginoong Hesus. Alam niyo po kung anong gumising sa Kanya? Yung mga alagad, yung mga apostol na kasama Niya. Sabi niya, Panginoon, masisira, lulubog na po ang bangka po natin dahil sa lakas ng alon. Alam niyo po, hindi na nahirapan manggising ang mga alagad. Pero yung alon, tsaka yung mataas na alon, tsaka yung malakas na hangin, hindi naging dahilan para magising ang Panginoon, pero nagising siya dahil sa pagtawag ng mga alagad. Panginoon, lulubog na po tayo. Alam niyo po ginawa ng Panginoon? Ito po sa Mark chapter 4 verse 39, He said, He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Sa Tagalog, pumayapa ka. Sabi. Then, the wind died down and it was completely calm. Pagkasabi po ng Panginoon, sabi niya, pumayapa ka. Pumayapa. Ano sabi ng mga alagad during that time, mga apostol? Sino ba ito? Kahit ang panahon na uutusan, ibig sabihin, hindi pa rin nila kilala ang Panginoon. Talagang dahil doon, sinamba nila si Jesus. Kahit ang panahon na uutusan, even the wind, sabi niya, alam niyo po sa buhay po natin, kahit gaano kalaki ang alon sa dagat, ang bayo ng bagyo o yung lakas ng bayo ng bagyo sa buhay natin, yung galit ng kalikasan, lahat ay pumapayapa sa isang salita lamang ng Panginoong Hesus. Isang salita lang ng Panginoon, be still. Sa Tagalog, pumayapa ka. Hindi na inulit ng Panginoon. Sunod kagad ang panahon. Minsan, alam niyo, mas maganda, minsan pag umutos ang Panginoon sa panahon, sandali lang, sumusunod eh. Pero minsan, nakakalungkot isipin eh. Yung mananampalataya, yung tagasunod, yung mga apostol, yung mga alagad niya na kasama niya, nasa ng pagsunod? Meron pa eh. Di ba? Sabi, tinanong ng Panginoon, where is your faith? Kasama niyo na ako. Natatakot. Parang, ako nga sarap ng tulog ko eh. Parang gusto nang sabihin ng Panginoon, sarap, hindi ako nabagabag, hindi ako nabader sa lakas ng hampas ng bagyo, sa mga matataas na alon. Kahit na anong yugyug nila, hindi ako nagising eh. Parang sabi ng Panginoon, pero bakit? Dahil sa takot ninyo at pagtawag nyo, nagising ako. Ganun po ang Panginoon eh. Isang tawag mo lang sa Panginoon. Kahit ano pong ginagawa ng Panginoon, nandun kagad ang pagsunod niya. Andiyan kagad, He's willing to listen. Dahil ang gusto ng Panginoon sa atin, lagi nakikipag-usap tayo sa kanila, sa Kanya. Tanong po natin, nakikipag-usap pa ba tayo sa Panginoon every time? Kasi kailangan yun eh. Uhaw na uhaw ang Panginoon, ang Diyos, na makausap tayo, maka-one-on-one tayo. Dahil marami siyang gustong ipahayag sa atin. Hindi po yung lakas ng bagyo, yung mataas na alon sa dagat, ang makapagpipigil sa Panginoon. Alam niyo po, sa Judge chapter 6, verse 24, tinawag ang Diyos na Jehovah Shalom. Hindi ko na po nailagay dyan. Pero ito po yung Shalom. Nabanggit na po natin, narinig na rin po natin sa for how many weeks nating topic na itong Shalom. Ang Shalom daw po pala is a Hebrew word meaning peace. It encompasses wholeness, well-being, completeness of and even a sense of inner tranquility, yung katahimikan. Sabi niya, Shalom can be used as a greeting, hello, hi, mga ganon. And also, paalam, farewell, ganon.
is also equivalent to goodbye in English, sabi niya. So, napakalawak po pala pag sinabing shalom. Kasi para bang, ito po yung bansag o yung binansag ni Gideon during his time na sabi niya, dito tatawagin ang Diyos na Jehovah Shalom. In our application, sometimes in the midst of our fear, Jesus will come and will give us peace. Na-experience niyo na po ba yan? Yung dumating na ba sa punto ng buhay niyo na punong-puno kayo ng bagabag, punong-puno kayo ng takot, at yung pangamba. Minsan sa buhay ko, maraming beses sa buhay ko, dumating yung pangamba. Sabi ko, itong kakarampot na kinikita ko, paano ko bubuhayin ang 6 kong anak dito? Sabi, dumating na po sa punto. Pero ang galing po ng Lord, ang galing niya po magpakalma, magpapayapa ng kaisipan. Sabi niya, pinanghawakan ko yung life verse ko, Matthew 6:33. Sabi niya, seek first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things that you needed shall be added unto you. Pinanghawakan ko po yun. Sabi ko sa kanya, Panginoon, itong problemang ito, itong mga kawalan kong ito, ipinagkakatiwala ko sa kamay mo. Nung pinagkatiwala ko po sa kamay ng Panginoon, wala na po ako na-experience na bagabag, panghamba. Sabi ko, alam ng Diyos ang gagawin niya. Hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay ng pamilya ko. And right now, ang Diyos, patuloy pa rin kumikilos. Nagpapadama na siya ay malapit lang sa buhay ko. Kaya nga po, minsan, yung matagal ko nang hiniling sa Panginoon, ay nakamit ko rin po. Gusto ko lang po, i-share ko na rin po. Alam niyo po, nung ako po ay nag-aaral ng elementary, nangarap po ako na, sabi ko, nakita ko po si valedictorian, sigat na sigat eh. Sabi niya, sabi ko, pagdating ng araw, bibigyan ko rin ng karangalan yung magulang ko. Gusto ko, pagka high school ko, maging valedictorian din ako. Pero hindi nangyari yun eh. Dahil sa kabataan, ganyan. Sabi ko, sa mga kapatid ko na lang tuturuan ko. Mga kapatid ko, tinuturuan ko talaga. Kaya lang, meron din silang sarili-sariling mga buhay eh. Kaya yung iba, tumatakas, hindi ko makita. So, naging inconsistent pagtuturo. Kaya hanggang sa nawala. Dumating din sa time na, sabi ko sa mga anak ko na lang, nagtyaga rin po ako sa mga anak ko. Pero talagang, hindi pa rin eh. Hanggang sa nakalimutan ko na po yung pangarap ko. Hindi ko na po naituloy hanggang sa nakapagtrabaho ako, lahat-lahat. Naging abala ako sa mga gawain. Siya nga po pala, yung Philippine Plaza for Jesus Fellowship na yung Sofitel, sarado na po, pero yung fellowship po namin, tuloy-tuloy pa rin po. Nakapag 38 years anniversary po kami last Friday. Glory to God po. At the same time, ito po, dumating sa punto ng buhay ko, nakakalimutan ko na po lahat yun. Nag-focus ako sa pagtatrabaho, lahat, sa ministry. Hanggang sa dumating yung time ng kapatid ko, yung kuya ko, lagi akong kinukulit na mag-aral daw ako sa Bible school. Sabi ko, hindi ko lang time, kuya. Alam mo naman, may trabaho ko, meron pang ministry, ganyan. Pero hindi niya ako titigilan na mag-aral para matigil lang ginawa ko, pinagbigyan ko siya. Kumuha ko ng 3 subject. Nung 3 subject na nakuha ko, natuwa naman po kung ganda ng nag-resulta. Hanggang sa every time nag-full load na po ako. Every semester, full load ako ng full load. Face-to-face po yun. Napupunta po, pagkatapos ko magtrabaho, punta na ako ron. Masasakit pa po yung mga tuhod ko during that time. Hanggang sa dumating po yung pandemic, tinuloy ko pa rin po yung pag-aaral. Kinuusap nga ako ng 2 kong anak. Sabi ng 2 kong anak, ititigil daw muna nila yung pag-aaral nila dahil online lang naman daw. Sabi ko, ituloy nyo pa rin. Sabi ko, hanggang sa medyo sumama pa nga yung loob nila sa akin. Pero ako, ang inyong ama, sabi nyo, wala pa kayong sapat na edad para gumawa kayo ng sariling yung desisyon. Ako masusunod, mag-aral kayo. Mabigat man sa loob nila, nag-aral po siya. At ako rin po, sabi ko sa kanya, ako rin nga, itutuloy ko pag-aaral ko kahit face-to-face. Hanggang sa natapos ko po yung pag-aaral ko ng face-to-face po. Nung graduation po namin, not knowing, hindi ko po alam
In-announce po yung cum laude. Pasensya na po kayo, hindi po ito pinagyayabang. Tinawag po ang pangalan ko, ako daw po yung cum laude. Purihin po ang Panginoon, tuwan-tuwa po ako noon. Pero hindi ko pa po naaalala yung pangarap ko na maging valedictorian during that time. And later on, after a month, pinaalala sa akin ng Lord, di ba? Gusto mo maging valedictorian? Ito cum laude. Amen na, praise the Lord. Sabi ko, alam niyo po, delight yourself unto the Lord and He will give you all the desires of your heart. Bigyan niyo lang ng kasiyahan ng Panginoon. Yung hiningi niyo ngayon o yung hiningi niyo nung past 10 years ago, darating at darating din sa inyo nang hindi niyo inaasahan. Amen po ba? Darating at darating din sa inyo yan. Hindi po talaga nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga pangako. Sabi niya, sometimes in the midst of our fear, Jesus will come and will give us peace. Yung kapayapaan ng isipan Diyos. Sabi ko, nandito si kuya ko, buhay pa siya, lalo siya matutuwa. Sabi po din sa kaya po ang Panginoong Isus ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan because He was called by Prophet Isaiah in chapter 9 verse 6 that He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and at the same time, Prince of Peace. Ang Panginoong Hesus ay prinsipe ng kapayapaan. Kaya, what He promised, peace be with you, matatanggap po natin yung kapayapaang iyon nang walang pag-iimbot sa Kanya. What is our fear today? Meron ba tayong takot ngayon? Meron ba tayong kinatatakutan ngayon? Meron po ba? Hello? It is only you and God who knows about it. Kahit sabihin sa wala kang kinatatakutan, kahit sino pa siga dyan. Pero alam ng Diyos, laman ng puso mo. We cannot hide anything from Him. Bakit? He was fearfully and wonderfully made by Him. There is nothing was created na hindi sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. Kaya alam niya kahit bilang ng buhok, kahit konti na lang po yung buhok, alam niya pa rin po kung ilan yan. He knows everything. What is our fear for today? What is our fear today? Ano ba yung pinaka-greatest natin kinatatakutan ngayon? Yung future. Pagkatiwala natin sa kamay ng Panginoon. Paano natin pagtatapusin yung mga anak natin sa kanilang pag-aaral? Bigay natin sa kamay ng Panginoon yan. He knows what to do. Amen? Alam niya ang gagawin niya. Hindi natin siya pwedeng panguna. What distract our peace today? Ano ba yung nakakapagpabulabog sa ating kaisipan, sa ating kapayapaan? Payapa ba isip natin ngayon? Meron ba tayong inner peace? Meron ba tayong inner peace inside? Alam niyo po, sabi rito, peace is not the absence of troubles, but the presence of Christ recognized. Sabi natin, recognize. Ayan. Kasi po, sinabi po, dinugtong ko yung recognize. Ang Panginoong Yesus kanina, nung naikwento ko po sa inyo, binabayo sila ng malalakas na bagyo, malalakas na bagyo, ng malalakas na hangin, na lumilikha ng matataas na alon, at kasama nila ang Panginoong Yesus. Pero they don't recognize. Hindi nila kinilala ang Panginoon. Kasama na nila ang Panginoon. Eh, ano pa yung malakas na bagyo? Ano pa yung malakas na hangin? Matataas na alon? Masisira ba ang bangka kasama ang Panginoon? Hello? Kasama nila ang Panginoon. Kaya sinabi ko, recognize. Minsan sa buhay natin, alam natin, kasama lagi natin ng Diyos. Amen? Sabi nga, dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ng Diyos. Di ba? Sometimes we know. Alam natin, kasama natin ng Diyos. But sometimes, hindi natin recognize yung presence ng God. Katulad ng mga apostol na to. Amen po ba? Kasi gusto natin tayong re-resolve. Alala ko po yung kapatid kong ito, nung kasagsagan ng COVID. Pagdating ng nalaman ko, pumunta po siya sa hospital. Alam niyo po yung COVID, di ba? Panahon ng COVID.
Busy-busy yung mga hospital. Amen po ba? Hello? Busy-busy mga hospital noon. Yung kapatid ko nakapila, yung apo niya kasi may nilalagnat. Kasama pa si Aldrin. Alam niyo po, sabi ko, umuwi ka na. Anong gagawin ko, kuya? Sabi niya, kahit kanina ka pa nandyan eh. Sabi ko, di ba, umuwi ka na lang. Kapatid anak mo madadamay, mahahawaan pa ng virus. Kuya, anong gagawin ko? Sabi ko sa kanya, ano ba yung ginagawa ng nanay kapag meron tayong lagnat? Dinadala ba tayo sa ospital? Sabi ko siya, di ba kumuha yung sinaing, yung sinaing, yung bagong lutong sinaing, lalagay dun sa lampen, at para maging madulas, lalagay niya ng mantika, pinapahid dito. Ganun ang gawin mo! Ginawa nila, umalis po sila. Praise the Lord, dala niyo po yan, no? Ay, kapatid ko, yung testimony po, yung pamangking ko, praise God, nakinig sila, buhay. Pero yung kuya ko hindi nakinig eh. Namatay. Sabi ko siya, ang ganda ng plano ko. Sabi ko, huwag niyong dadalhin sa hospital, mamamatay lang siya roon. Pilit pa rin dinala hanggang sa namatay ang kuya. Sometimes, we know the presence of God, but we do not recognize His presence. Hindi natin nare-recognize yung galing ng Panginoon. Inuuna natin, diskarte natin. Naipag-pray mo na ba? Sa totoo lang, God gave us the right to choose, to make a decision. Okay yun. Pero it doesn't mean na sa paggawa mo ng decision, kakalimutan mo na ang Diyos. Sabi niya, ano pa yung kabuluhan ng Proverbs chapter 3, verse 5 to 6? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He will make your path straight. Hindi ka magkakamali. Ito po, sige, praise God. Peace is not the absence of troubles, but the presence of Christ recognized. We can recognize inner peace. How? We can recognize inner peace if there's no negativity in our mind. Wala kang iniisip na negative sa isip mo. Eh baka ako malunod. Eh baka hindi na ako magising pag natulog ako. Hindi. We can only recognize inner peace in our mind kung hindi natin sasama ng negativity. Negative thinking. No? Only what occupied in our mind should be positive thinking. Kaya there is power in positive thinking. Kaya nga po sa Psalms chapter 23 verse 2 sabi niya, He makes me to lie down in the green pasture. He leads me beside the still water. Meron pa yan, He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Dinadala tayo ng Diyos sa mainam na batisan. Walang kagulumihanan, walang kaingayan, payapa. Dinadala tayo ng Panginoon. What God wants us to do is to put our faith in Him. Yun lang pong gusto ng Diyos eh. And sometimes in our conclusion, ito po, sometimes Christ comes to calm the storms of life and give us peace. Kaya nga po, pag dumating si Wendy, kilala niyo po si Wendy? When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Di ba? Pag dumating si Wendy, mag-soar high ka, lagpasan mo yung bagyo. Parang ganun po yung mga agila eh. Minsan sumakay po ako ng aeroplano, pagsakay ko, nandun yung full of excitement, first time ko sumakay. Makikita ko na rin yung ulap, matataasan ko na rin yung ulap, malalagpasan. Nakita ko, mas mataas na ako sa ulap. Ano ba yung sa taas? Ulap pa rin. So, pagkataas mo ng ulap pa rin. Ganon. Pero yung mga agila, alam niyo po, pagka mayroong bagyo, hindi nila sinasalubong. Lumilipad sila na mas mataas sa bagyo. Kaya nga sabi, I will soar with you above the storm. Ganon. Yun ang ano natin. Kaya sabi po sa find rest my soul in Christ alone. Matatamo lamang natin ang kapayapaan kay Kristo lamang.
Sometimes Christ comes to calm the storm of life and give us peace. Sabi po dito as the Father has sent me, ito po sinabi niya po pangalawang term na sinabi ng Panginoon. Una, peace be with you. Pangalawa, ito po yung, as the Father has sent me, I am sending you. Ang sarap pakinggan, no? Kung paano ako pinadala ng Panginoon, pinapadala ko rin kayo. Sabi nga po natin sa ating katabi, pinapadala rin tayo ng Panginoon. Sinusugo tayo ng Panginoon. For what? Not for our own purpose, but for the purpose of God in our life. As the Father has sent me, I am sending you. Like Thomas, kailangan pa ba ng himala bago magtiwala? Naghimala ang Diyos kay Thomas, kay doubting Thomas. O, ito, ka, Thomas, karito, menaki. Ito, yung inihingi mong butas. Ito pa, pasok mo kamay mo rito. And what Thomas did? Panginoon ko, Diyos ko, patawarin mo. Sometimes, we are like, parang katulad din tayo ni Thomas. Nadauuna yung tiwala sa kakayahan, tiwala sa iniisip, tiwala sa sarili, bago magtiwala sa Diyos. Sabi po natin, di ba? Sa Diyos mo ipagkatiwala ang lahat. Like Thomas, kailangan pa ba ng himala bago magtiwala? And sa 22, sabi po, and with that, sabi niya, He breathed on them and said, ito yung pangatlong term na sinabi ng Panginoon, and with that, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. During that time, alam niyo po, during the time of bagabag ng mga apostol at ng mga alagad, sinugo sila ng Panginoon. Binigyan muna ng kapayapaan and then sinugo. At the same time, pinatanggap ng Santong Espiritu. And what is the Holy Spirit? Di ba? It is a third person in Godhead. Sabi nga, di ba, sa Trinity, di ba? Kaya hindi basta-basta to. Kung natanggap niyo yung Santong Espiritu. How many of us here nakatanggap na ng Holy Spirit? Di ba? Hindi natin tayo makapag-amen. Bakit? Kasi until now, we're doubting. Para tayo si Thomas, na dudang-duda. Mapagduda. Dapat pangalan niya, Diyos Duda. So sa ating pong conclusion ngayon, huwag po nating hayaan maging katulad tayo ni Thomas. Hayaan po natin na tayo ay magamit ng Panginoon. I-implement po natin, i-apply po natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Sa ating pong pagtayo ngayon, may I request, tayo po lahat ay yumuko and feel the presence of God sa mga sandaling ito. I-welcome po natin sa oras na to yung presence ng Holy Spirit. Be sensitive. Pakiramdaman po natin, even yung halik ng hangin sa ating mga balat, pakiramdaman po natin. Be sensitive right now. Because ang Diyos natin ay hindi maramo. Ang Diyos natin ay punong-puno ng generosity. Sa totoo lang kahit yung anak niya, ibinigay niya sa atin. But what things na ginawa natin? Inaruga ba natin? Di ba pinatay pa nga sa krus ng Kalbaryo? But right now, ito yung Holy Spirit sinesend sa atin ng Panginoong Yesus. Are we all willing to receive the Holy Spirit right now? Hallelujah! Lord, maraming po salamat sa kapahayagan mo sa buhay po namin. Alam po namin, Panginoon, higit ang iyong karunungan, higit ang iyong kapangyarihan, kanino pa man, hindi po, Panginoon, masusukat ang lawak ng pag-ibig mo sa bawat isa po sa amin.
Kung ang mga ulan ay pinapapatak mo, Panginoon, sa mga kasalanan, ganun din po sa amin, O Diyos, sapagkat ganun mo kamahal ang lahat ng nilikha mo, especially kami mga tao na nilikha mo according to your own image, O God. And we are very grateful for that, Panginoon. Pinagpapasalamat po namin. Sa lahat ng nilikha mo, kami po ang pinili mo, O Diyos. Hallelujah, Panginoon, tulungan mo po kami to recognize your very presence in our life. Panginoon, alam po namin na tanging ikaw lamang, O Diyos, ang nagpasimula ng buhay namin at siya pa rin po ang magwawakas. Subalit ang nais mo, Panginoon, ang sinimulan mong buhay namin ay makapiling mo habang buhay, Panginoon, doon sa iyong kaharian. And kaya po kami ay naririto pa, Panginoon, to invite those people who are lost, yung mga taong wala pang kaugnayan sa iyo, O Diyos. Yun po ang dahilan kung ba't kami naririto pa, O God. Tulungan mo po kami na maging sensitibo po rito, Lord God. Kung kami nararanasan namin yung very presence mo, Lord, nais mo rin pong maranasan din ng mga taong hindi pa sumasampalataya, Lord God. But right now, Lord, magsilbing hamon sa buhay namin to, Lord God. Panginoon, sabi mo po sa iyong salita, lahat na nagtitiwala sa iyo, they will renew their strength, O Lord God, like the pagkatulad ng mga agila, Lord God, na ang lakas ng kanilang pakpak, Panginoon, O Diyos, ay hindi kayang gumupo, hindi kayang gupuin ng malalakas na hangin, Lord. Lord God, maraming pong salamat sa isang napakalaking pribilehiyong ito, O Diyos, upang matamo po namin ang kapayapaan nagmumula po sa iyo. Panginoon, salamat po sa kapayapaang kaloob mo sa buhay ng bawat isa, and help us more, Lord God, to be more fruitful in serving you, Lord God. Salamat po, Ama. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. Praise God.